Mga pangyayaring nahagip ng kamera, mga insidenteng kailangan suriin at siyasatin. Walang ligtas, basta caught on cam. Narito po ang iba't ibang aksidente sa kalsada na caught on cam. Sa Barangay 173, Zone 10 sa Pasay City, nahulog sa nakabukas na drainage ang isang PWD. Sa kuha ng CCTV, makikita ang lalaking PWD na winawasiwas ang baston para makapa ang nasa harapan niya at para makita siya ng mga motorista. Pero pagkatawid, nahulog siya sa bukas na drainage na kinukumpuni. Pinatawan na ng sanctions ng DPWH ang kontraktor ng proyekto. Caught on cam, ang pag-alis ng isang lalaki ng road signage sa ginagawang kalsada. Kaya maya-maya pa, ang dumaang motorsiklo sumemplang. Sugatan ang rider at ang kanyang angkas. Caught on cam, isang sasakyan nahulog dahil sa butas sa daan. Nahulog ang sasakyan na yan nang matanggal ang steel plate ng isang hinuhukay na proyekto. Paano nga ba maiiwasan ang ganito mga insidente sa kalsada? Para dyan, makakasama natin Road Safety Practitioner Antonio Pagulayan Jr. Good morning po, sir. Good morning, Ma'am Susie, at sa ating mga tagapanood. Magandang umaga po. Mr. Pagulayan, simulan po natin doon sa PWD na nahulog habang tumatawid. Ayan, kita naman na wala hong takip yung drainage. Ano ba dapat ang standard sa ganyang mga drainage? Hindi naman tayo bago na usually pag may mga ginagawa ho sa kalsada, may mga contractor naman yan, may mga hindi pa ho natatapos. Ano ba dapat ang patakaran dyan, sir? Well, kung mapapansin natin sa video, sa picture na ito, talagang halos walang safety devices. Wala talaga, oo. Wala man na una-una, walang takip yung manhole, no? Dahil siguro ay temporarily nakahold yung ginagawa. But, o pangalawa, wala ring harang, ano? Oo. So talagang napakadelikado. Ngayon, sa mga contractor, talagang ang standard ho dyan, dapat meron ng takip ang manhole habang hindi pa ginagawa. Pangalawa, walang takip ho ito. walang actually, ang delikado dyan, baka may mga nakauslim bakal yan, di ba? Oo. Madalas may mga harang din yan, no? Kumbaga ikukulong yan. Dapat ikukulong para hindi access. Yes. Oo. And then, alam nyo, sa observation natin sa ibang bansa, merong designated pathway itong dumadaan. So, Ito wala maaaring somewhere here o kaya dito, at totally may harang yan. Yun yung at mayroong mga devices talaga, mayroong mga paunawa, no? May mga paalala. Talagang dapat dyan yung matawag yung pansin at aksyonan to talaga ng kontraktor. Tama. Dahil nakakaano kayo ng panganib sa mga pedestrian, di ba? So dapat to walang ganyang sitwasyon sa kalsada. At tama nga nila, at dapat managot yung kontraktor dyan dahil mayroong talagang kapabayaan sa... May kapabayaan, hindi ka na naglagay ng dadaanan, hindi mo pa nilagyan ng harang. Eto, yung susunod naman natin, Sir Pagulayan, inalis ng ilang lalaki ang road signage sa ginagawang kalsada, kaya sumemplang ang isang motorsiklo. Tingnan mo naman, ipapaalala niyo po ang kahalagahan ng signage sa ganitong mga ginagawang kalsada. Sir, di ba, pag nilagyan mo kasi ng signage yan, para aware yung mga motorista kung ano yung sitwasyon or kondisyon doon sa daan. Tama po. At yan po dapat hindi ho natin ginagawa. No? Yung ating mga kabataan, talagang hindi dapat nila ginagawa yan. No? Dahil unang-una, ang traffic control devices nito ay nagbibigay ng protection sa ating mga motorista. No? Bagaman medyo sa aking evaluation dito, bagaman medyo may konting pagkukulang din dahil walang channelizing devices dito. No? Yung bang pagka ikaw ay, let's say, sa isang direction, meron muna sanang early warning device o channelizing devices para hindi ka dire-diretso dun sa mismong kasi masyadong signage. no? Dire-diretso So, kaya dapat, well, again, dapat yung ating mga safety officers ng contractor net, tinitiyak din. Dapat yata ilalagay mo diyang signage yung mabigat para hindi kakayanin itapon-tapon lang. Kasi di ba tinapon lang sa kalsada, di ba? Yung medyo mag-e-effort ka. Di ba? Oo. Yan, madaling tanggalin talagang Kaya nga, inihitya lang na gano'n sa tabi. Di ba? Yun ang mga bumibiyahe sa gabi. Ano ho yung tips nyo sa kanila para makaiwas sa ganitong mga disgrasya? Ay, totoo yan. Pag nagmamaneho ko sa gabi, tapos hindi ka familiar sa kalsada, meron mga may gulat factor yan yung magugulat ka. Kasi nga, wala siyang early, parang sabi mo, sir, walang early warning device, di ba? Oo, tama po yung sabi mo, Ma'am. Alam niyo, pagkagabi, alam niyo,
hindi lahat to ng bagay nakikita natin eh. Lalo na kung bago ka sa kalsada. Yes, Diba? tama po yun. At isa sa mga factor yan, sabi nga natin, speeding is always a major risk factor. So kapag ka mabilis ka, wala kang pagkakataon na mag-react ka agad eh. Opo, Kaya lalo pagkagabi, no? Kaya madilim. Tama po yung sabi niyo po, ma'am, na dapat familiar ka sa lugar. No? So, familiarize mo yung sarili mo sa environment. Oo, parang ang ano siguro dyan, pag nagmamaneho kayo tapos hindi kayo lagi dumadaan doon, Tama mas po. lalong doble ingat, di Yes, ba? tama Pagkagabi po. At kasi nga medyo mahirap pag ganyan yung inabutan nyo. Samantala doon sa susunod na video natin, Mr. Paggulayan, Paggulayan, natatanggal yung steel plate. Kahit medyo mabigat na yun. Mabigat na yan eh, steel plate, di ba? Ano ba dapat ang ginagawa para masiguro na hindi yun gagalaw o matatanggal? Baka nga ninanakaw pa yan eh, di ba? Oo. Ayan, no, nahulog tuloy yung kotse kasi natanggal. Kung mapansin niyo halos medyo makapal na yung steel plate. Pero siyempre, kapag kaya palaging dinadaanan at medyo nawawala sa ayos. At kadalasan niya, ginagawa ng ibang mga kontraktor at mga engineer, nagbabaon sila ng rod at wine-welding. Para steady siya. Yes, steady siya. Oh. So may pagkukulang pa rin yung kontraktor. Yes, kasi yan, parang nakapatong lang eh. Pinatong lang eh, di ba? Pinatong lang, Yun, oo. dapat lagyan nyo ng ano, yung hindi siya lalabas ba? Apat na posteng bakal, di ba? Tapos wine-welding para hindi siya gagalaw. Oo. Kasi kung palagi may dumadaan dyan, Natural. at nakapatong lang. Magkakaroon yan ng movement. Opo. Importante tayo ay laging ingat at alerto sa pagmamaneho. Anyway, maraming salamat po, Road Safety Practitioner Antonio Paggulayan Jr., sir. Ang mga Thank you rin insidenteng tulad dito, atin yang susuriin. Dahil simula ngayon, wala nang blind spot pagdating sa kaligtasan. Tututukan natin yan sa Caught on Cam. Wait! Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O, sige na.